Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man panig ng mundo. Welcome po sa Chika Chika with Tambakol. Welcome po sa Chika Chika with Tambakol. After ng medyo matagal-tagal din pag-aagam-agam, finally napagdesisyon natin na ito na nga po, sama-sama tayo ngayon dito sa Chika Chika with Tambakol para talakayin at pag-usapan at himayin ang mga issue, usapin at chika sa ating bayan, lipunan at komunidad. Hindi naman po lingid sa kalaman sa lahat ng aking mga social media friends, kapamilya at kaibigan, ang aking aktivismo sa pagtalakay, paghihimay at pagbibigay ng opinion sa mga usaping bayan at current events through social media, at yan po yung Facebook and Instagram. Mga issues and topics na nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay at gayon din sa future, lalo na ng mga bagong henerasyon ng bayan at sa panghinaharap. Ngayon pong gabi, sa ating first episode ng Chika Chika with Tambakol, ating tatalakayin ng mainit-init pang issue patungkol sa selebrasyon ng ika-38th anniversary ng EDSA People's Power Revolution. Ating pong hihimayin, tatalakayin at pag-uusapan ng mga bagay-bagay patungkol sa EDSA People's Power Revolution o yung pamoso sa tawag na EDSA 1. Hihimayin ang mga detalye, mga personalidad na involved noon sa mga pangyayari. Tanong, bakit kailangan bang detalyado? Well, as we all know, 71% of our present population, according sa Philippine Statistics Authority, 71% ng ating populasyon ay hindi pa isinilang noong Pebrero ng 1986. Kaya po sa aking paniniwala, personal na paniniwala, higit na kailangan maging detalyado sa pagtatalakay para sa kapakinabangan ng mga manonood na millennials upang higit na ma-absorb ang mga tunay na nilalaman ng istorya ng 1986 EDSA People's Power Revolution. Bakit again? Bakit nga again? Ba't kailangan na detalyado? Kasi nga, alam naman natin na karamihan sa mga biktima ng mga misinformation at ang mga bagong henerasyon, intentional po ang pagpapalaganap ng fake news at misinformations. Excuse me. Lalo sa usaping istorya. At isa na dyan, ang EDSA People's Power Revolution. Para na rin sa interes ng mga kabataan, tatalakayin natin ngayong gabi sa abot na aking makakaya kung ano nilalaman sa likod ng EDSA People's Power Revolution. At sa mga manonood po, kung meron man po ako malampasan, maskip na detalye o details about the history o storya ng People's Power Revolution, please kindly put your comments diyan po sa ibaba para sa kagaganda ng discussion sa episode na ito. So, umpisahan na po natin ang usapin. Usapin sa mismong lugar kung saan kinuha ang EDSA, People's Power Revolution. Sa kalsada ng EDSA. Isang linggo bago matapos ang buwan ng Pebrero ng taong 1986. Sa panawagan ng noon ay Archbishop ng Maynila na si Cardinal Sin nagbarikada sa kalsada ng EDSA, sa gate ng Malacanang, sa Kamkrami at Fort Bonifacio ang milyon-milyong Pilipino para manawagan na bumaba sa pwesto ang noon ay diktador at mandarambong na si Ferdinand Marcos Sr., 10 ng kanyang pamilya at mga kronis. At sa awa ng Panginoon Diyos, after almost a week na pagbabarikada, pagharap sa mga armadong sundalo, nasugo ng nooy diktador na si Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang henchman
na nooy AFP Chief of Staff na si Fabian Ber. At ganun din po ang pagharang sa mga tangke at APC sa pamamagitan ng paghiga sa kalsada at pamimigay ng mga bulaklak, rosaries at pagkain. Finally, bumagsak na nga ang diktador. 9:06 p.m. precisely, tumakas sa Malacanang ang pamilyang Mandarambong kasama ang mga cronies at generals na kasabot nila sa nakaraang 2 dekada ng panghuhut-hut sa kabanang bayan. Bitbit ang mga kahong-kahong bagong imprentang bagong lipunan na pera. Ha? Kahong-kahong dolyar. Ha? Bank accounts ng mga titulo ng nakaw na yaman. Ha? Bank accounts, mga titulo ng nakaw na ari-arian sa Estados Unidos at iba pang panig ng mundo. Daang-daang milyong halaga ng mga alahas. Meron pang corona na ibinalot sa diaper. At syempre, ang bisyo ni Imelda, mga mamahaling paintings at iba pa. At dahil dito, nagbunyi ang bayan. Saksi ang buong mundo sa kasiyahan at galak ng milyong-milyong Pilipino na mga bayani ng EDSA. Ang tanong, ano ba ang pinagugatan ng EDSA? Ngayon po, tatalakayin natin yan. Umpisahan natin. Noong December 30, 1965, nanumpa at naluklok bilang presidente ng Republika ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang unang termino. At magaan din niyang naipanalo ang kanyang ikadalawang termino noong 1969 national election. At para po sa kaalaman ng lahat, under 1938 Constitution, limitado hanggang 2 termino lamang pwedeng mahalal as president. At siguro nga, dahil sa likas niyang pagiging pagkagahaman sa kapangyarihan at pangungulimbat sa salapi ng bayan, pinilit ni Marcos Sr. na ma-extend or kung pwede ay lifetime ang panunungkulan para patuloy na makapagpasasa sa pwesto. At lalo pang yumaman sa pamamagitan ng pangungulimbat. Sa tulong ng kanyang nooy Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile, iginuhit nila ang kanilang obra maestra na batas militar. Setyembre 20, 1972, isang taon bago matapos ang kanyang second and final term as president, ibinaba ni Marcos Sr. ang martial law. Ilang minuto matapos ideklara ang batas militar, agaran ang pag-deploy sa mga sundalo. Karamihan sa mga ito ay PC or yung Philippine Constabulary na nooy pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Lieutenant General Fidel Valdez Ramos. Agaran inaresto. Dinampot at ikinulong ng walang mandato de aresto ang mga oposisyon sa kanyang gobyerno. Isinara agad, ikinadena, itinanikala ang Kongreso, ang Senado at Lower House. Dinampot ang mga senador at kongresista na oppose sa kanya sa pangunguna ng nooy Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at marami pang iba. Di lamang mga politiko, maging mga ordinaryong mamayan, mga kilalang negosyante at artista ay dinampot din. Lalo na sa hanay ng mga aktivista at mga estudyante na karamihan ay mga pinatay, na tortured, ginahasa, at meron pang mga hindi na nakita, naglaho, or kung tawagin sa terminong Kastila, ay desaparecidos. At dahil po dyan, dito po muna tayo magtatapos. Dito po muna natatapusin ang part 1 ng ating first episode ng Chika Chika with Tambakol. Kita-kits po tayo sa second part ng mga kwento sa likod ng 1986 EDSA People's Power Revolution.
Kita-kita po tayo muli. Hanggang sa muli. Ciao!